Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-20 araw ng Hunyo, taong 2026. Ako po si Ranciason at kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng LGU Special Program for Employment Student Supporters o ang LGU Spes Entrance News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Brooks Point MHO, kauna-unahang DOH Certified HIV Testing and Treatment Facility sa Mimaropa. Pamahalaang panlalawigan ng Palawan, nagkaloob ng halos 4 na milyong pondo para sa BPG-MPC. OCD Mimaropa at LGU Brooks Point, nagtulungan para sa ICS Capacity Building. LMP Palawan Chapter Meeting, nagbigay daan sa mas pinalakas na koordinasyon ng mga bayan. BMW, OWA, DOLE, TESDA at LGU Brooks Point, nagkaisa para sa kapakanan ng mga OFW. DepEd Palawan at LGU Brooks Point, pinalalakas ang partnership para sa mas dekalidad na edukasyon. DOH at LGU Brooks Point, pinalalakas ang partnership para sa mas maayos na nutrisyon at serbisyong pangkalusugan. PCA, nagkaloob ng insentibo at abono sa mga benepisaryo sa barangay Uring-Uring. Mayor Benedito, pinangunahan ang turnover ng mobile kitchen para sa emergency operation. At first ever color fun run para sa Adoption at Alternative Care Week 2026, matagumpay na isinagawa sa Brooks Point. Magbabalik ang LGU Spes Entrance News Team para sa detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Brooks Point MHO, kauna-unahang DOH Certified HIV Testing and Treatment Facility sa Mimaropa. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni LGU Spes Entrance News Reporter Jaire Ismali. Balitang Bayan! Isang makasaysayang tagumpay ang naitala ng pamahalaang bayan ng Brooks Point matapos kilalanin ng Banwait Arab o The House of Hope na Municipal Health Office bilang kauna-unahang MHO-based HIV testing and treatment facility sa buong Mimaropa Region na matagumpay na nakapasa sa sertifikasyon ng Department of Health. Ang pagilalang ito ay patunay sa patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. na mapalawak ang kalidad, ligtas at abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa buong Mayor. Ang nasabing tagumpay ay bunga ng dedikasyon at sama-samang pagkilos ng mga healthcare workers, partner agencies at iba't ibang stakeholders na walang sawang nagtatrabaho upang matiyak ang maayos, efficient at walang diskriminasyong HIV testing at treatment services sa komunidad. Sa pamamagitan ng Banwait Arab, mas napapalakas ang kampanya laban sa HIV at mas napapalapit ang mahalagang serbisyong pangkalusugan sa mga nangangailangan nito. Higit pa sa isang sertifikasyon, ang pagilalang ito ay sumisimbolo sa tagumpay ng pampublikong kalusugan at sa patuloy na adhikain ng Brooks Point na mapangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayan. Patunay rin ito sa kakayahan ng bayan na maging huwaran sa larangan ng serbisyong pangkalusugan at sa layuning makabuo ng mas malusog, ligtas at inklusibong komunidad para sa lahat.
Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Jaime B. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Jaire. At sa Balitang Pangbayan, pamahalaang panlalawigan ng Palawan, nakaloob ng halos 4 na milyong pondo para sa BPG-MPC. Para sa detalye, narito si LGU Special Interns News Reporter, Kyra Lim. Balitang Bayan! Formal na ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang tiyekeng nagkakahalaga ng 3,925,684 sa Brooks Point Government Employees Multipurpose Cooperative ngayong June 16, 2026 sa Provincial Capital ng Palawan. Ang nasabing pondo ay inilaan sa ilalim ng Agricultural Livelihood Financing and Contract Growing Program bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang sektor ng agrikultura at mga programang pangkabuhayan sa lalawigan. Tinanggap ang tseke ng mga kinatawan ng BPG-MPC sa pangunguna ni Municipal Human Resource Management Officer Luz E. Galicia at Municipal Cooperative Development Officer Designate Marilu S. Cruz, kasama ang lupang mga opisyal at miyembro ng kooperatiba. Ang turnover ceremony ay sumasalamin sa matibay na ugnayan ng pamahalaang panlalawigan at mga organisasyong pangkooperatiba sa pagsusulong ng inklusibong kaunlaran sa mga lokal na pamayanan. Inaasahang magsisilbing mahalagang puhunan ang naturang pondo upang higit pang mapalawak ang mga proyektong pangkabuhayan at pang-agrikultura ng BPG-MPC, mapataas ang produktibidad ng mga benepisyaryo at makapagbigay ng mas maraming oportunidad para sa napapanatiling pag-unlad ng komunidad. Patunay rin ito na patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa pagpapalakas ng mga kooperatiba bilang katuwang sa pagtataguyod ng seguridad sa pagkain at kaunlarang pang-ekonomiya. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Kyra Lim, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kyra. Susunod, OCD, Mimaropa at LGU Brooks Point nagtulungan para sa ICS Capacity Building. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni LGU Special Interns News Reporter, Mayranisa Tatali. Balitang Bayan! Ngayong Lunes, June 15, 2026, formal na binuksan ang 5 araw na Incident Command System Positions Course Training na may tema Ligtas at Panatag na Brooks Point sa Convention Center, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Pinaluhan ito ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Municipal Disaster Risk Reductions and Management Officer Engineer Maud Ryan Miranda, mga kinatawan mula sa Office of Civil Defense Mimaropa, iba pang mga panauhin at mga kalahok sa pagsasanay mula sa iba't ibang tanggapan at sektor. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Benedito ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa mga programang nagpapalakas sa handaan at kakayahan ng mga responders at mga katuwang na ahensya sa panahon ng sakuna at iba pang emergency. Samantala, ipinakilala ni OCD Mimaropa Representative Sheila Marie S. Reyes ang mga tagapagsanay at nagbigay ng mga pangkalahatang kaalaman tungkol sa kurso at mga layunin nito. Layunin ng pagsasanay na maipakilala at mapalawak ang kaalaman ng mga kalahok hindi sa tamang katupad ng Incident Command System Position Course sa pamamagitan ng gabay ng mga bihasang tagapagsanay. Inaasahang makatutulong ang naturang programa sa pagpalakas ng kakayahan ng mga responder, ang mga opisyal na pamamahala ng mga krisis, emerhensiya at hindi inaasahang sakuna upang higit na maprotektahan at mapangalagaan ang kapakanan ng komunidad. Mula sa LGU Spes Intern, ako po si Mayranisa Tatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mayranisa. LMP Palawan Chapter Meeting nagbigay daan sa mas pinalakas na koordinasyon ng mga bayan. Alamin natin ang buong detalye kay LGU Special Interns News Reporter Jaire Ismali. Balitang Bayan! Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pagpupulong ng League of Municipalities of the Philippines o LMP Palawan Chapter noong Hunyo 12, 2026 sa Legislative Building, Provincial Capital of Palawan. Bilang bahagi ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa iba pang lokal na pamahalaan sa lalawigan. Naging mahalagang pagkakataon ng pagtitipon upang talakayin ang mga usaping may kinalaman sa pamahala, mga programa, mga inisyatibang makakatulong pagpapabuti ng serbisyo publiko sa mga bayan ng Palawan. Pinag-usapan sa naturang pagpupulong ang iba't ibang mahalagang isyo at mga napapanahong usapin na nakaapekto sa mga lokal na pamahalaan. Nagsilbi rin itong plataforma para sa pagbabahagi ng mga pinakamahusay na kasanayan, karanasan at mga estratehiyang maaaring maisakatuparan upang higit pang mapalakas ang paghahatid ng mga serbisyo at programa sa kanilang mga komunidad. Ang aktibong pakikilahok ni Mayor Benedito sa mga ganitong pagpupulong ay nagpapakita ng kanyang patuloy na suporta sa mga programang nagtataguyod ng mahusay na pamamahala, pagkakaisa ng mga lokal na leader at pagbuo ng mga makabuluhang hakbang tungo sa mas maunlad at mas matatag na Brooks Point.
sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor at kapwa opisyal, patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ang kapakanan at interes ng mamamayan. Mula sa LGU Express Interns, ako po si Haire B. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Haire. Samantala, DMW, OWA, DOLE, TESDA at LGU Brooks Point nagkaisa para sa kapakanan ng mga OFW. Narito ang ulat ni LGU Express Interns News Reporter Kyra Lim. Balitang Bayan! Lalong pinagtibay ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang suporta nito sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng paglagda sa Memorandum of Agreement kasama ang Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Labor and Employment, at Technical Education and Skills Development Authority noong June 13, 2026 sa Legislative Building, Provincial Capital of Palawan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang paglagda bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mapalawak ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga OFW. Sa ilalim ng kasunduan, inaasahang mas mapapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya at ng lokal na pamahalaan sa paghahatid ng mga serbisyo, programa at oportunidad para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Kabilang dito ang mga inisyatiba para sa kabuhayan, pagsasanay sa kasanayan, empleyo at iba pang suportang makatutulong sa kanilang pag-unlad at katatagan. Sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement, layunin ng mga lumagdang ahensya at ng pamahalaang bayan ng Brooks Point na makapaghatid ng mas komprehensibo, maagap at mas madaling maabot na serbisyo para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Inaasahan din na higit pang mapalakas ang mga programang magbibigay ng proteksyon, oportunidad at suporta upang matiyak ang kanilang kapakanan bago, habang at pagkatapos ng kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Mula sa LGU Express Interns, ako po si Kyra Lim, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kyra. Susunod, DepEd Palawan at LGU Brooks Point pinalalakas ang partnership para sa mas dekalidad na edukasyon. Balitang hatid sa atin ni LGU Express Interns News Reporter Mayra Lisa Tatali. Balitang Bayan! Init na tinanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. si Palawan Schools Division Superintendent Loida Aguinaldo sa isinagawang courtesy call noong June 16, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Hugtog, Brooks Point, Palawan. Ang pagbisita ay naging mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at sektor ng edukasyon para sa kapakinabangan ng mga mag-aaral at mga mayan ng bayan. Layunin ng courtesy call na higit pang mapalakas ang koordinasyon at pagtulungan sa Department of Education sa at ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pagpapatupad ng mga programang makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. Naging pagkakataon ito upang talakayin ang mga posibleng inisyatiba at suporta ng maaaring maisakatuparan para sa kapakanan ng mga paaralan, guro at mag-aaral sa bayan. Binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng edukasyon bilang pundasyon ng pag-unlad ng mga komunidad at muling tiniyak ang suporta ng pamahalaang bayan sa mga programa at inisyatiba ng DepEd. Sa pamamagitan ng patuloy na pagkikipag-ugnayan at pagtutulungan, inaasahan higit pang mapalakas ang mga hakbang tungo sa mas dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan ng Brooks Point. Mula sa LGU Express Intern, ako po si Mayra Lisa Tatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mayra Lisa. Samantala, DOH at LGU Brooks Point pinalalakas ang partnership para sa mas maayos na nutrisyon at serbisyong pangkalusugan. Narito ang ulat sa atin ni LGU Express Interns News Reporter Haire Ismali. Balitang Bayan! Nagsagawa ng courtesy call sa Provincial Department of Health Office Nutritionist Dietitian II, Yetzer R. Tamparo, RND, kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. noong May 16, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Hugtog, Brooks Point, Palawan. Ang pagbisita ay nagbigay daan sa pagpapalakas ng ugnayan at koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng sektor ng kalusugan para sa kapakanan ng mamamayan ng Brooks Point. Layunin ng courtesy call na higit pa mapagtibay ang pagkikipagtulungan ng Department of Health at ng pamahalang bayan sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan, partikular ang mga inisyatibang may kaugnayan sa nutrisyon at pangkalahatang kalusugan ng komunidad. Naging pagkakataon dito upang talakayin ang mga posibleng hakbang at suporta na makatutulong sa pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan sa munisipyo. Ipinahayag ni Mayor Benedito ang kanyang patuloy na suporta sa mga programang naglalayong mapanatili ang kalusugan at kapakanan ng mga residente. Sa pamamagitan ng matibay na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, patuloy na isinusulong ng pamahalang bayan ng Brooks Point
ang mga programang nagtataguyod ng mas malusog at mas maunlad na komunidad. Mula sa LGU's Best Interns, ako po si Jaime B. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jaire. PCA, nagkaloob ng insentibo at abono sa mga benepisaryo sa Barangay Oring-Uring. Sa ulat ni LGU's Best Interns News Reporter, Kyra Lim. Balitang Bayan! Nakatanggap ng check incentives at agricultural grade salt fertilizer ang mga benepisyaryo sa Barangay Oring-Uring, Brooks Point, Palawan ngayong June 17, 2026 sa pangunguna ng Philippine Coconut Authority bilang bahagi ng patuloy na programa para suportahan at ipaunlad ang kabuhayan ng mga magnaniyog sa bayan. Nakiisa sa aktibidad si Mayor Rosario R. Benedito Jr. bilang pagpapakita ng suporta sa lokal na pamahalaan sa mga inisyatibang naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura. Layunin ng programa na makatulong sa pagpapataas ng produksyon ng niyog, mapabuti ang kalagayan ng mga taniman at nabigyan ng karagdagang suporta ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mga insentibo at agricultural inputs. Inaasahan na ang mga ipinagkaloob na ayuda ay makakatulong sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan at sa pagpapanatili ng produktibong industriya ng niyog sa komunidad. Inaasahan na ang mga ipinagkaloob na ayuda ay makatutulong sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan at sa pagpapanatili ng produktibong industriya ng niyog sa komunidad. Patuloy namang isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang mga programang nagbibigay ng suporta sa sektor ng agrikultura bilang isa sa mga pangunahing higilin ng kaunlaran ng bayan. Sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng PCA, higit na napapalawak ang mga serbisyo na kararating sa mga magsasaka at nabibigyan sila ng mas maraming pagkakataon upang mapabuti ang kanilang produksyon at kabuhayan. Mula sa LGU's Best Interns, ako po si Kyra Lim, nag-ulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kyra. Samantala, Mayor Benedito, pinangunahan ang turnover ng mobile kitchen para sa emergency operation. Narito ang ulat ni LGU's Best Interns News Reporter, Mayranisa Tatali. Balitang Bayan! Formal na ipinagkaloob ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito ang bagong mobile kitchen ng Municipal Disaster Risk Reductions and Management Office sa isinagawang turnover ceremony sa harap ng Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni MDRRMO Engineer Maud Ryan R. Miranda ang pagtanggap ng nasabing pagamitan sa pagpapalakas sa kakayahan ng bayan sa pagtugon sa mga sakuna at iba pang emergency situations. Ang mobile kitchen ay magsisilbing mahalagang kagamitan sa pagpunta at pamamahagi ng pagkain para sa mga apektadong residente sa panahon ng kalamidad, evacuations, operations at iba pang sitwasyon. Nangailangan ng agarang humanitarian assistance. Inaasahang mapapabilis nito ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo at suporta sa mga komunidad na maaapektuhan ng anumang sakuna. Binigyang diin ni Mayor Benedito ang patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na palakasin ang disaster preparedness at emergency response capabilities ng Brooks Point sa pamamagitan ng mga makabagong kagamitan at programang makatulong sa kaligtasan ng mamamayan. Patuloy na isinusulong ng LGU ang isang mas handa, matatag at ligtas na komunidad para sa lahat. Mula sa LGU's Best Intern, ako po si Mayranisa Tatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mayranisa. At first ever color paneran para sa Adoption at Alternative Care Week 2026, katagumpay na isinagawa sa Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni LGU's Best Entrance News Reporter, Jaire Ismali. Balitang Bayan! Matagumpay na isinagawa ng pangamalang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ng Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO ang kauna-unahang Adoption and Alternative Care Week Color Fun Run na may temang Run, Care, Belong noong Hunyo 16, 2026 sa Rotonda, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ito ng mga kawani ng lokal na pamahalaan, mga individual at iba't ibang sektor ng komunidad na nakiisa sa makulay na aktibidad. Layunin ng naturang aktibidad na mapalawak ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagaan ng adoption at alternative care bilang mga paraan ng pagbibigay ng ligtas, mapagmahal at matatag na tahanan sa mga batang nangangailangan ng pangangalaga. Nais din itong hikayatin ng mas maraming mamamayan na maging katuwang sa pagsusulong ng kapakanan at karapatan ng mga bata tungo sa isang mas inklusibo at mapagkalingang komunidad. Ayon sa MSWDO, at ang aktibidad ay hindi lamang isang fun run, kundi isang advokasiyang naglalayong palakasin ang suporta ng komunidad sa mga programang tumutugon sa kapakanan ng mga bata. Binigyang diin na sa pamamagitan ng ganitong inisyatiba, mas napapalalim ang pangunawa ng publiko sa kahalagahan ng pagbibigay ng pagkakataon sa bawat bata na magkaroon ng pamilyang mag-aaruga at magmamahal sa kanila.
Mula sa LGU SPES Interns, ako po si Hairi Bays Mali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Haire. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Ren Siason at kami po muli ang LGU Special Program for Employment Student Supporters o ang LGU SPES Interns News Supporter na nagatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! Susunod na po ang Talakayang Bayan. Abangan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan! Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan! At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Ito na naman ulit tayo. Sana po hindi na po nagsasawa ang ating bisita ngayon. Siyempre, makakasama po natin ang overall Vice Chairperson for the Unified Committee of the Municipal-Wide Activities here at the LGU Brooks Point. So ngayon po, i-discuss naman po natin dahil ngayon pong buwan ng June ulit ay ating sineselebrate ang kapistahan ng pagkatatag ng ating bayan. Sabay-sabay po nating i-welcome ang ating overall Vice Chairperson, Sir Muhsin Ibrahim III or Sir Giro. So, Sir Giro, hello po once again. Hello po, Sir Jong. Dito na naman po tayo. Good to see you, no? Long time no see. And of course, sa mga kababayan po natin, hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Nakakatuwa si Sir Giro, no? Kasi isang katoko lang yan sa kanya. Talaga magpapa-unlock siya ng interview. So, maraming salamat po, Sir Giro. Yes naman po. Anytime, of course, para sa pag-relay ng information sa mga kababayan natin. Thank you so much po. So, ngayon po ay pag-uusapan po natin ang selebrasyon sa pagkatatag ng ating bayan. And this year po ay isi-celebrate po natin ang 77th Yes. year of founding anniversary ng bayan ng Brooks Point. So, Sir Giro, for the information of all po, ano po ang tema ng pagdiriwang ng Brooks Point 77th founding anniversary ngayong taon? At ano po ang mensahe at kahalagahan nito para sa ating bayan? Yes, so this year, we're celebrating the 77th founding anniversary of Brooks Point. Inaabangan po talaga to at talagang ito ay mas maiksi no, na pagdiriwang kumpara sa Kanyugan o Pistayang Yes. Kanyugan. Pero ito yung mas compact, ito yung mas punong-puno ng mga iba't ibang mga pasabog, pasabog na term, no? Para sa mga kababayan po natin, no? This year, yung tema po na ating gamit ay Pamana ng Kaunlaran, Pagkakaisa ng Bayan. Talagang where we try to emphasize na talagang behind the success ng Brooks Point now for 77 years since 1949 ay talagang yung foundation ng bayang to ay yung mga kababayan natin, tao yung mismo. kultura natin, yung pagkakaisa-isa ng lahat ng mga mamamayan po ng Brooks Point. So yan po yung abangan ninyong tema. Diyan din magre-revolve yung ating mga activities at yung ating entire celebration for the 77th founding anniversary ng Brooks Point. That is so exciting kasi syempre 77, bibihira ang mga tao na makasurvive ng 77 years old. And to think na yung Brooks Point, since it's establishment, sabihin natin sa pagkatatag niya, umabot tayo ng 77 years. So, syempre, that's a long years na kung titignan po natin. So, ngayon po, alamin naman po natin kung ano po yung pagkakaiba po ng mga nagdaang pagdiriwang na ito kumpara sa ngayong taon. Ano po yung mga pangunahing activities o events na dapat abangan at ma-enjoy ng mga residente ng bayan ng Brooks Point bilang bahagi ng selebrasyon? Yes, abangan nyo po yung mga inihanda natin sa inyong mga programa para sa ating 77 founding. Kasi compared sa mga nakaraang taon, this time talagang mas naging heavy tayo dun sa mga patimpalak natin. Yes, opo. Medyo binalik natin yung mga dati, yung singing contest, yung dancing competition na
Ngayon po talagang we made a version that is much better than before. We brought it back to the celebration of the 77th founding anniversary kasi sa tema pa lang, ang pundasyon ng Brooks Point ay yung mga mamamayan. Yes. Kaya naman gusto nating i-showcase ang talento ng ating mga kababayan dito sa Brooks Point. Ilan po sa mga abangan nyo dyan, of course, yung atin pong parada ng pagkakaisa na gaganapin sa June 26. Nandyan na po, syempre, yung ating kasama, yung ating mga partners, yung ating mga stakeholders. Abangan nyo rin, mapapanood nyo rin dyan yung marching band ng ating Philippine Marines, no? Oh, that's exciting. Nakasama po natin mula pa po sa Puerto Princesa City. At syempre, right after ng ating pong parada ng pagkakaisa, yung ating panimulang handog, yung opening program. So dyan naman yung ating pong pagsasama-sama para pag-usapan yung tema, makita yung iba't ibang performances ng ating mga special guests, no, para sa ating opening program. And right after that, ayun na yung Belian Dalan, kung saan ito yung ating mass dance competition ng bawat barangays. Hindi po ito limitado lamang sa barangay workforce, kundi bawat barangay pwedeng may mga teams na mag-represent po sa kanila para doon sa ating mass dance competition. Ang laki ng papremyo natin dito, Sir Jong. Magkano po ba, Sir Jay? So if I'm not mistaken, no less than 60,000 pesos Ang laki. para sa ating first prize Ang laki. for the Belian Dalan, no? At syempre, right after that, on the evening of March 26th, on the afternoon po muna, samahan nyo po yung ating makulay na takbo ng Brooks Point, kung saan that's our color run na magsisimula sa Old Municipal Hall. 4 p.m. po yan, papunta dito sa ating Brooks Point Event Center. May mga pika-pika tsaka street foods din na inihanda yung ating committee dito para sa mga sasali, no? So kung gusto nyong mabasa, pero at the same time mag-enjoy at makulayan, puntahan nyo po at magsama po kayo sa ating makulay na takbo para sa Brooks Point. So yan po ay sa June 26 din ng 4 p.m. And of course, 7 p.m. Sir Jong, ng June 26, abangan nyo po yung Himig ng Kampiyon 2026. Yan po yung ating singing competition na Battle of the Champions 2.0, kung saan ay magtatagisan yung iba't ibang mga kampiyon ng singing competition mula sa iba't ibang barangay ng Brooks Point. So that's on our June 26 po ng 7 p.m. sa Brooks Point Event Center. And then on the next day, matutungayan nyo na yung isa sa inaabangan tuwing foundation, of course, yung Bangkasayahan. Okay. O kilala din ng iba bilang Bangkarera. Bangkarera. Opo. Opo. So sa mga kababayan natin, that will be on our baybay area. Depende syempre sa sitwasyon tide. ng tubig. Oo. Oo, sa tide, no? So it could either be doon sa harap ng ating fast food, sa baybay natin doon, or dito, sa famous na Buligay Beach. Yes. Yes. Para sa mga gusto manood ng ating Bangkasiyano Bangkarera, dyan po gaganapin yan. Abangan nyo lang po yung updates, of course, ng ating Municipal Information Office. And of course, by 10 a.m. on June 27 naman po ang ating interagency o tapatan ng galing, kung saan maglalaban-laban yung mga barangay at yung mga agencies natin, national government agencies, para sa obstacle course. Pwede nyo po yung mapanood. Sa likod po yan ng ating bagong munisipyo o bagong municipal hall. Dito po, malapit sa ating courts, no? Sa mga gustong manood, of course, ng tapatan ng galing ng ating mga barangay at ng ating mga ahensya. At syempre, on the night of June 27 rather, abangan nyo naman po yung ating indakan ng mga kampiyon, kung saan ay maglalaban-laban naman yung ating mga dancers para sa ating dancing competition. So, if I'm not mistaken, ilalabas din po namin yung guidelines the soonest time possible. Ang maglalaban-laban dito, hindi lang siya for hip-hop, no? It has to be a combination of cultural presentation and different dances. So, ayun po yung abangan nyo dyan sa June 27 po yan. And finally, on June 28, ang pinaka-inaabangan ng lahat, yung ating gabi ng pamana o yung ating stakeholders night. Kasama po yung ating LGU at lahat ng ating mga kababayan. We will have celebrity guests. Hindi pa natin alam kung sino yung artista na ating iimbitahan ngayong pagkakataong to. Pero isa sa abangan nyo ay may DJ po tayo. Kasi parang naisip namin, Sir Jong, parang masaya din na this time, kumbaga, parang magdi-disco-disco yung mga kababayan Siyempre, natin. particularly ngayon, yung mga bagets talaga, they are into opo. parties. And we're inviting DJ from Metro Manila. We don't know yet kung sino, pero talagang isa yun sa pinaka-aabangan ninyo, no? That is so parang exciting. maiba naman, kasi palagi na lang artista, no? We still have someone, probably an artist, we don't know yet, pero yun po yung isa sa abangan ninyo, yung atin pong DJ na magpe-perform for our gabi ng pamana. But then, Sir Jong, isa sa major twist ng ating pagdiriwang ngayong taon, yung ating raffle draw.
Okay, No? tell us more about it. Ano ba yung mga Yes. paandar ng raffle draw? May chance kayong manalo. Balita ko sobrang bongga Bagarbo, daw eh. opo. Oo. Dahil gusto po ng ating punong bayan na ibalik sa ating mga kababayan, syempre, kung ano man yung meron tayo, Yes. yung ating mga binabayarang buwis at iba-iba pang mga bagay, no? Talagang isa sa major component ng 77 founding anniversary ng Brooks Point ay yung ating major raffle draws. Kung saan, sa opening program, doon sa ating, sa night, Yes. sa June 26 ng gabi during the Himig ng Kampiyon. Apo. The next day, doon naman sa Indakan ng Kampiyon, sa June 27. At finally, sa Gabi ng Pamana, meron tayong mga set ng raffle draws dyan. Doon yung mga major Yes, prizes. nandun. Sa mga unang day sa opening program, may mga malalaking prizes naman tayo dyan. Pero syempre, yung major draws natin will be done on the 28th, no? Pwede kayong manalo dyan. Yung ating pinakamababang price, if I'm not mistaken, ay isang sako ng 10 kilos ng bigas. Kailangan natin sa Grabe, office yan. Meron tayong mga induction cooker, may power bank, may smartphone, may mountain bike, meron tayong rice cooker para sa mga hilig magluto. Hindi ko alam kung sino may hilig magsaing, no? Meron din po tayo dyan, of course, meron tayong blender, microwave oven, meron po tayong mga pa-major raffle draws natin kung sino gusto manalo ng fully automatic washing machine, 65 inches na TV, kung sino gusto ng refrigerator, no? At gas range, no? Parang pag tumatanda, yun na yung mga gusto natin actually, mga appliances, no? And finally, for the major prize po, yung atin pong motorcycle. Sa akin sino na kayang yan. mananalo? And that, of course, is free raffle draw. Wala kayong kailangan bilihing tickets. Kailangan nyo lang pumunta sa mga activities. Kapag pumunta po kayo, halimbawa sa opening program, since meron pong set ng raffle draw doon, may isang entry po kayo. Simple lang po. Lalapitan nyo lang po yung mga staff natin from Finance Committee, which is the Municipal Treasurer's Office. Tatatakan po nila yung daliri ninyo nung pantatak kapag bumoboto tayo para talagang di kayo makaulit. At bibigyan po nila kayo ng numero. So kapag nag-roll po tayo sa stage ng raffle draw natin, pag lumabas yung number, yun po yung para sa inyo. Na kung ano man po yung price na tatawagin ko. At syempre, that's for the first day. Ito, on the night of the first day, sa June 26, during naman sa Himig ng Kampiyon, Okay. may set din tayo ng raffle draw doon. Ito naman yung tatatakan namin sa inyo, no? So, para mag-qualify, another colored number po yung ibibigay sa kababayan natin. So, kapag nakita doon, nag-roll tayo, nakuha yung number ninyo, lapit kayo, titignan natin kung may tatak kayo ng pangalawang finger. At the same time, yung number ninyo ay nasa tamang kulay po. So, yun po. And of course, ganun din sa second day. And of course, finally, sa Gabi ng Pamana, yung major raffle draw natin. Punta rin po kayo, tatatakan lang po kayo at bibigyan kayo ng numero. May entry na kayo para sa ating raffle draw. And lahat ng prizes natin, I think more than 500 set ng prizes yun. Sana hindi talagang- mapagod ang MC na yan. Oo nga eh. Nandiyan ka naman para palitan ako, Sir Go! John. So yes, Hit abangan me. niyo po yun. Oo, kailangan mo ako palitan Hit doon. me. Yes. Maasahan ko Mapapagod. naman Of yun. course, No? yes. Thank you so much. So yan, yung raffle draw natin, but another surprise. Dati kasi maraming nagtatampo para sa best in selfie, best in groupie. Okay. Kasi parang nanalo ka na doon eh, no? Secret. At sasalihan ka ulit. Salihan nyo ulit, Of no? course. Kasi totoo lang sa mga kababayan po natin, gusto ko kayong ipanalo, kaso hindi selfie eh, no? Oo. Pag selfie po kasi dapat hawak ninyo yung Yes. camera, tapos talagang nakaganon kayo, no? Hindi yung nagpa-picture kayo. Hindi yung nagpa-picture Oo. kasi ano yun, parang automatically hindi individual siya picture yun. automatically Oo. hindi siya So, selfie. for it to qualify sa selfie, take the picture and use the following hashtags. Papakita sa screen, wow. May pagkanan mo dito. Tingnan natin Vlog sa pala. screen. Tingnan nyo na lang po sa screen, no? But hashtag Brookspoint at 77, no? Hashtag Pamana ng Kultura. At hashtag Ano yung Bayan ng Pagkakaisa. Yan, Ayan. oo. But anyways, of course, yung mga official hashtags po natin, posted din po yan sa ating Municipal Information Office page at Brooks Point Tourism Office pages. So this time, pwedeng manalo sa Best in Selfie. Kung dati, isa lang yung nanalo bawat araw, ngayon po, 5 per day yung mananalo ng Taray. 500 pesos each. Okay. Then we have Best in Groupie. Kung dati isa lang po yung nananalo, this time, 3 po ang mananalong grupo bawat araw from June 26 to June 28 ng 1,000 pesos each. And this time, we also have our Best in Reels. Siyempre sa Best in Reels, kailangan yung maganda talaga, naka-portrait ang pag-take ng video, merong narration kung gusto, Yes. no? Hindi naman yung ine-edit nyo lang sa CapCut po, no? Kailangan talagang binigyan din ng effort, posted using the following hashtags. And of course,
Yan po dapat may context Yes. during the celebration, mga activities, either you joined or you expectate, nanood po kayo. Gawan nyo po ng reels yan and get a chance. Every day, pipili po tayo ng isang mananalo ng 2,500 pesos. Kabog! And finally, meron tayong Best in Vlog, no? 5,000 pesos para sa magcha-champion, 4,000 pesos for second place, and 3,000 pesos for third place. Doon naman yan sa mga gagawa ng vlog, yung naka-landscape Landscape. na merong storyline sa mga sasali dyan. Sali ko doon, Sir Of John. course! Yes, sayang Get yung ko na yan. 5,000 pesos. Pipiliin po namin yan by the end of June 28. I-announce po natin during the gabi ng pamana kung sino yung mananalo dyan. And of course, you may claim your prizes the next day sa ating Municipal Treasurer's Office. So sa mga kababayan natin, antabayanan nyo yan, sali po kayo. At marami tayong patrivia during Yes, the events. yes. Bukod po doon sa ating raffle draw, may mga random questions din po ako. Kagaya nung kung kailan kaya na-establish o nabuo bilang bayan ng Brooks Point, anong date kaya yung pinaka-date ng foundation? June Sir 28, 1949. Galing, yes! Ano kayang executive order? 3? Hindi ko alam. Hindi ko alam Executive so yan. Order number 232. Oh, may 3 During the doon. time of President Elpidio Elpidio Quirino. Quirino. Abangan nyo yung mga detalyeng yan kasi magti-trivia tayo during the activities. At kung sino mananalo, instant, you get 500 peso cash. No? At syempre, during the celebration, meron po tayong photo booth sa ating Brooks Point Event Center. Sa mga gusto magpa-picture, feel free, unlimited po yan during the opening program and gabi ng Pamana program. Napagod ako sa sinabi ni Sir Giro dahil ganyan po ka-grande Yes. ang ating 77th founding anniversary ng munisipyo ng Brooks Point. Ganun po napakarami po. And of course, I would like everyone to please stay tuned sa Municipal Information Office Facebook page. Doon po yung ilang mga detalye. And of course, katuwang po namin ang Municipal Tourism and Culture and Arts Office. Kami pong dalawang opisina ang nagpo-post po ng mga guidelines, ng mga anunsyo patungkol po sa ating 77th founding anniversary. Sir, clarification lang po regarding sa mass dance. Kung magre-represent po dito ay bawat barangay, making sure na lahat po ng mga participants po na ito ay taga-barangay po doon na. po sa barangay. Okay. Opo. Thank Doon you po for sa that. Mass Dance Competition, Belian.Dalan. Of course, if you have any concern, you may reach out directly to Dr. Lovelyn R. Sa Toza. Very open naman po yung ating Municipal Health Officer for inquiries. Pwede nyo pong idiretso sa kanya yung inyong mga katanungan. But then, of course, the guidelines will be posted or probably by the time na na-air natin to is already posted sa Municipal Information Office na page natin and Brooks Point Tourism Office. So na-mention din po kanina yung may pakain, may mga pika-pika sa Coloran. Hindi ako tatakbo, kakain lang ako. Hindi naman ata pwede yun, no? Ay, sa kanila. Oo nga, media ka pala, no? Dad So, joke lang. may advantage ng may media pass. But then, of course, yes, sama kayo sa Color Run. Open at libre po yan para sa lahat. That is facilitated by the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa pangunguna naman po ni Engineer Mod Ryan R. Miranda. Thank you so much po, Sir Giro. Alam ko pong napagod po kayo for explaining those activities. And talaga po, no, walang kopyahan si Sir Giro. Sobrang sa ulo niyo yung mga activities na to. And we are very grateful for you. Having you as our overall vice chairperson of this committee of the municipal-wide events here in Brooks Point. So yun po, Sir. Ito naman po ang tatanungin ko. Paano naman po naghahanda ang mga organizing committee upang masigurong magiging maayos, ligtas, at makabuluhan yung pagdiriwang ngayong taon? Yes po. So yung pinaka-importante kasi na part ng preparation mainly focuses doon sa coordination. Okay po. Talagang minute natin several times yung mga committee, yung mga events in charge natin. Nakapagpa-meeting tayo, of course, nandun din kayo, no? Na kung saan ay nire-relay natin yung mga information, yung mga updates sa procurement, na ipasok na rin natin yung ating PR, no? Kasi Yes. importante po, dinadaan natin sa tama na transparent at Yeah, tamang oo. proseso yung ating procurements para masigurong nasisecure natin at pangangalagaan natin yung pera ng taong bayan. So, yan po ay lahat po ay dumaan sa proseso. Yung coordination natin ay ongoing lahat. As early as this week, i-release natin yung mga guidelines. No? Ngayong linggo po ng first week ng June, ini-issue na po natin yung ating mga guidelines nang sa ganun po ay ma-inform ka agad yung mga kababayan. Pero may mga initial communication na tayo sa kanila para doon sa mga nais sumali ay meron na pong initial communication at syempre yung mga iba pang interested through the Municipal Information Office ay pwede din pong dumaan. Thank you so much for that po. So, yun po. Paano naman po sinusuportahan ng LGU Brooks Point? Of course,
through the leadership of our Municipal Mayor June Benedito, ang pagdaraos ng founding anniversary na ito, lalo na sa aspeto ng logistics, seguridad, programa at partisipasyon po ng iba't ibang sektor. Of course, this is not about the LGU employees. Celebrate po to siya ng lahat ng mga kababayan natin, ng mga partners, and even private establishments dito. So, paano naman po nasusuportahan ng ating punong bayan at ng ating LGU Brooks Point yung preparation po dito ng ating celebration? Yes po. Si Mayor has always been very supportive pagdating sa mga programa natin. Hindi lang tayo lamang yung Brooks Point pagdating sa mga proyekto, sa mga infrastruktura, pero kung ganun din at mas lalong higit sa mga programa, no. Our Municipal Mayor, Mayor June Benedito, has initially mabilisan na nag-release kaagad po ng nararapat na executive order o kautosang ehekutibo kung saan po ay talagang itinilaga kung sino yung mga dapat mag-manage, ano yung mga dapat pagandaan. Kasama din natin siya sa ating mga pagpupulong para masigurong talagang naihanda. At lahat ng mga plans and proposals, idinadaan natin sa kanya. Siya yung nagbibigay ng mga inputs. Yung raffle draw was his idea, no? Talagang nagulat kami na, no, magandang magpa-raffle draw tayo. Yan po ay idea ng ating punong bayan. Kaya maraming salamat po sa ating punong bayan, Mayor June Benedito. At syempre, ganun din sa sa ating buong konseho ng Sangguniang Bayan. Ganun din po sa buong samahan ng ating mga opisina na kung saan ay nandyan tuwing may pagpupulong tayo at nagbibigay ng mga suhestyon para mas mapaganda at mas mapaghandaan po yung pagselebra natin ng ating o pagdiriwang natin ng ating 77th founding anniversary. Thank you so much po. At syempre, pasalamatan din natin yung mga iba't ibang opisina dito sa ating pamahalaang lokal na bayan ng Brooks Point. Talagang kita yan sila, like visible sila sa mga activities like this. Kung hindi man sila yung committee, sila po ay yung mga primary visitors, primary watchers, audience natin dito sa ating Brooks Point Event Center. At syempre, Kuya Giro, no, pasalamat tayo na may event center talaga tayo. Yes, ang laking tulong ng event center kasi halos lahat kayang i-accommodate within the Brooks Point Event Center. Kaya naman, syempre, lalo na sa gabi ng pamana, lahat po welcome po kayo. Samahan niyo po kami sa ating celebration. Yun nga lang, syempre, baka yung iba hindi na makapasok for the parking kasi marami lagi bisita just like last time, no? Pero marami naman po tayong designated. We have a very active traffic management team din para po siguraduhin yung seguridad at syempre yung safety ng ating mga kababayan. We will try our best to communicate with MTMO, MDRRMO sa pagtatalaga ng mga parking spaces dito to be posted sa MIO page para magkaroon tayo ng kaayusan dito sa ating Brooks Point Event Center. So, yun lang po ang limited capacity lamang po ng ang event center. Siyempre, hindi natin lahat makikater yung mga transportasyon, sasakyan. Kaya kung kaya't mag-aalat, I believe, mag-aalat ang mga nasabing opisina ng mga designated parking areas nearby this event center. So, thank you in advance po sa mga opisina po na yon. So, before we end this interview, Sir J, ano po ang inyong paanyaya sa lahat po ng mga mamamayan, maging sa mga bisita, para makiisa at makisaya sa pagdiriwang ng Brooks Point 77 Founding Anniversary? Sa lahat ng mga kababayan natin, of course, ito po ay pagdiriwang para sa inyo. Ito ay pagdiriwang ninyo na ating mga mamamayan ng Brooks Point. Inihanda sa inyo, of course, ng ating pamahalaang lokal. We're hoping for your full participation. Kagaya ng last year, kung pwedeng mas maingay tayo, mas masaya tayo, magdiriwang tayo ng ika-77 founding anniversary. Kung kayo man po sa mga relasyon nyo ay hindi nagtatagal, ang Brooks Point po ay ganito nakatagal. Kaya naman sana po, supportahan natin. Ipakita natin dito may forever. Yes. And Brooks Point continues to prosper. Brooks Point continues to progress as a municipality. Parang halos pang syudad na nga yung bayan ng Brooks Point. Kaya sana po, i-celebrate natin lahat ng mga milestones na napanalunan ng ating bayan, lahat ng mga successes, kasi kung wala po kayo, hindi po mangyayari yan. Kaya kayo po, yung pinakakailangan natin sa ating 77th founding anniversary. Kaya samahan niyo po kami in celebrating the Foundation Day. Maraming salamat po. Brooks Point is not Brooks Point kung hindi sa mga tao na to. So, ang programang ito, ang selebrasyong ito ay para sa atin. Kung kaya't sama-sama po nating i-celebrate ang 77 founding anniversary ng bayan ng Brooks Point sa darating na June 26 to 28, 2026. So, kita-kits po tayo dito. Ang question lang po, may magva-viral kaya this Hindi year? natin alam kasi last year actually nag-viral si Paul Salas, no? Yes. Literal na nahulog si ate. This time we don't know. Hindi natin alam kasi kung sino man yung artista kasi yung sigurado pa lang may DJ tayo, no? But then of course, doon sa artista man, kung sino man yun, sana wala nang ma-fall, no?
ng literal. Ng literal. Diba? But then of course, grabe, sobrang trending last year. Yeah. Kaya sana may ganun ulit, may viral tayo ulit na moment. Pero sana this wala time. namang masaktan. Walang masaktan. Hindi naman Oo. negative sana. Yes. And sabay-sabay po tayo mag-enjoy sa ating 77 founding anniversary ng Bayan ng Brooks Point. Thank you so much ulit, Sir Jiro. Sana hindi po kayo magsawa po, magpa-unlock ng interview sa amin sa Municipal Information Office. So, thank you so much, Thank you Sir so Jiro. much. And magandang araw po sa ating lahat. Yan po, susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng Bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Ito Bayan. para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, pinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa egov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal
ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gusto magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Bukas po Bayan. tuwing araw ng Miyerkules ang kadiwan ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwan ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ng MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo, i-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At dun po Bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan. Tara na, tayo'y sama-sama, tuklasin ang yaman at biyaya. Number one, sa yaman ng agrikultura, pinagpalang bayan dito sa Palawan. Kulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan. Bunbon ang tawag ni Lolo at ni Lola, tinulungan ng dayuhan at nakilala. Perlas na hiyas, mapalad at natagpuan sa bayang mayaman, tawag ay Brooks Point, Palawan.
kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kandungan, pinagmamalaki hiyas o Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Hamang tahanan. Brooks Point, Palawan. Para ang mamayan. Brooks Point, Palawan. Ligtas na kapaligiran. Brooks Point, Palawan. Diyos sa iyo ang may laan. Brooks Point, Palawan. Tahanan. Brooks Point, Palawan. Pinagpala ang mamayan. Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Nakasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan. Kulay nakasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kandungan, pinagmamalaki hiyas. Payapang tahanan o aming kandungan, pinagmamalaki kuyan o Brooks Point, Palawan. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang isang bayan. Sinariwa ang pinagmulan, balik tanaw sa kasaysayan. Pinagmasdan ang kapatagan at bukod langing kabuntukan. Sa paghanga ng dayuhan, Brooks Point naging bayan. Nagsimulang sumibot, binhi ng kasaysayan. Bithiin ay sulong, iba yung kaunlaran. Layuning may dangal sa pagtupad ng pangarap. Gabay ang kasaysayan sa hakbang ng pag-ulan. Angat Brooks Point sa iba yung pag-ulan, bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na lilipas, tulong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Oh, oh, oh. Maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Buod sa pag-ulat at hikaing hinahangad, pagyamanin ang bukas sa tamang paraan. Malasakit sa bayan, tagumpay sa kaunlaran. Angat Brooks Point sa iba yung pag-ulan, bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na lilipas, tulong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Taglay mo ngayon ng malinaw na kasaysayan, pagkakaisa sa pagsulong sandata ng kaunlaran.
Bukitin ng pangarap sa landas na tinatahak, tulad ng isang perlas, magningning ang iyong bukas. Ang lahat Brooks Point sa iba yung pagpunlan, bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na lilipas, dunong at pagsisikat. Ang lahat Brooks Point, Kilos Brooks Point, dunong at pagsisikat.